And sa good side naman, ito guys, makakabingwit kayo ng malaking isda pagdating sa kaperahan. So makakabingwit ka ng malaking isda. Ibig sabihin nito guys, magkakaroon ka ng malaking kita kung ikaw ay kung ikaw ay isang project-based na tao, no, ibig sabihin nabubuhay kayo sa mga proyekto, ganyan, makakabingwit kayo ng malaking clients, mga kapiksi, no? And mag-uwi kayo ng maraming pera sa bahay nyo. And yung iba naman, kung kayo ay nasa sales, di ba, ganyan, commission based naman, ganun din, no? Maaari din kayo makabingwit ng malaking kliyente, malaking isda. Hello guys, hello Virgo, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is Full Moon Kapalaran para ngayong March to April para sa Virgo, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. General reading lang guys, pwede mag-resonate, pwedeng hindi. Shuffle ko yung cards guys, hanapin ko yung energy ng Moon at saka yung energy ng Virgo. So, ito yung energy ng Moon, mga kapiksi. Ngayon naman, hanapin natin yung energy ng Virgo. Anyways, so, Virgo, kayo ay represent ng King of Pentacles sa ating spread. Ito yung combination ng positive and negative energy, guys. General reading lang. Pwedeng mag-resonate, pwedeng hindi. Yung full moon ngayong March, guys, ay sa March 24. Tapos yung next full moon naman ay sa April 23. So, ang reading na to, guys, ay para sa period na yan. And, yung pamagat ng ating full moon ngayon ay worm moon, mga kapigsi. So, eto, guys, ito yung combination ng positive and negative energy, mga kapigsi. So, for some of you guys, no, parang unahin muna natin yung sa love and relationship, guys, kasi meron tayong nakikita na parang masaya kayo ng inyong partner pero merong nagpapahirap sa relationship nyo, like mga biyenan, especially kung may pagkamamasboy, no, yung inyong partner or specific person, tapos nakapisan kayo sa mga biyanan nyo, mga kapiksi. Nakikita natin dito na yung iba sa inyo, mahal na mahal nyo yung mga asawa nyo, jowa nyo, ganyan. Pero yung iba sa inyo, parang nakapisan. Ibig sabihin, nakatira kayo sa bahay ng magulang sa in-laws nyo, no? And yung iba sa inyo parang medyo may pagkamamasboy yung inyong person, tapos yung inyong mga biyenan parang very controlling dun sa relationship nyo. So doon parang medyo nagkakaroon ka ng trust issue dun sa person mo kasi parang feeling mo mas pinapaboran ng asawa mo, jowa mo, yung kanyang nanay or kasi yung iba sa inyo may pagkamamasboy. So, doon nakikita natin na parang medyo nahihirapan kayo dun sa toxicities regarding sa inyong relationship. Pero, hindi nyo rin naman magawang hiwalayan or iwanan yung asawa nyo kasi unang-una, meron yung iba sa inyo may mga anak na kayo. And pangalawa, mahal nyo yung person nyo, mga kapiksi. Yun nga lang, parang yung iba sa inyo medyo naiinis kayo. Medyo naiinis kayo dun sa mga in-laws nyo, mga kapiksi. So, siguro, I don't know, hindi ko alam, kausapin nyo na lang ng maayos yung person nyo, pero wag nyong papipiliin yan, guys, kasi hindi kayo pipiliin yan, no? They will always choose yung kanilang mga magulang, mga kapiksi. Or better yet, mag-ipon na lang kayo, guys, para makabukod kayo, no? Para hindi na kayo masyadong nasasakal sa relationship, mga kapiksi. Okay? So, yun yung nakikita natin na medyo nagpapahirap ng inyong kalooban. Comment down below, guys, if feeling nyo nakaresonate kayo dyan sa mga mensahe na yan. And sa good side naman, ito guys, makakabingwit kayo ng malaking isda pagdating sa kaperahan. So, makakabingwit ka ng malaking isda. Ibig sabihin nito, guys, magkakaroon ka ng malaking kita kung ikaw ay isang project-based na tao, na ibig sabihin nabubuhay kayo sa mga proyekto, ganyan, makakabingwit kayo ng malaking clients, mga kapiksi, no? And mag-uwi kayo ng maraming pera sa bahay nyo. And yung iba naman, kung kayo ay nasa sales, di ba, ganyan, commission based naman,
ganun din, no? Maaari din kayo makabingwit ng malaking kliyente, malaking isda, maraming sales, no? Syempre, pag maraming sales, malaki yung kliyente, mas malaki yung benta, di ba? Mas malaki din yung income, yung commission, mga kapiksi. So, eto guys, i-mind nyo na yan. At saka yung guys, kung kayo ay nakikipag-negotiate, let's say for example, nag-a-apply kayo ng trabaho, nakikipag-negotiate kayo ng salary, malaking salary yung inyong mako-close na deal dun sa inyong trabaho, mga kapiksi. Ibig sabihin, malaki yung ma-offer sa inyo. So, i-mind nyo na to guys sa comment section, no? Mind big clients, mind more money, mind more sales, ganyan. Kasi yan talaga yung nakikita natin na magandang energy nyo pagdating sa kaperahan, Virgo. Wow, may mga manifest na blessings ito. Ito yung mga manifestation ng blessings, mga kapiksi. Even itong mga clients na to, guys, itong mga malalaking clients, big projects, kaperahan, manifestation nyo din yan. So, that's why nakakita kayo ng movement. Kasi ibig sabihin, it's either palagi kayong nag-affirm, mga kapiksi, okay? And palagi kayong kumbaga nasa yung money mindset nyo maganda, guys. So ito guys, again, i-mind nyo na yan. Mind blessings, mind manifestation ng blessings, ganyan. At saka yung affirmations for money, guys, palagi nyo din yung i-affirm. Even if hindi nyo siya na-experience right now, sa susunod guys, talagang mararamdaman nyo na yung mga magaan na pagpasok ng pera. So, money come to me. Palagi akong may pera and palagi akong nagkakapera. I am the queen of abundance. I am the king of abundance. So, affirm nyo yan, guys, no? Mag-ingat kayo sa mga manloloko, guys, no? So, meron tayong energy dito na parang sugal, yan. Nakikita natin, mga kapiksi. Mag-ingat kayo sa pagsusugal, sa mga online na kasi, hindi ko alam, online na games. Games na lang para safe tayo, mga kapiksi. Sa mga online betting, mga kapiksi. So, mag-ingat kasi yung iba sa inyo, baka mabiktima kayo ng identity theft or ma-scam kayo ng malaki, mga kapiksi. So, yun yung nakikita natin na kailangan nyo pag-ingatan pagdating sa pera. Although blessed kayo sa pera, pero syempre, kailangan nyo pa rin mag-ingat from mga scammers, guys. Okay? So, yeah. May pa-sounds pa sa labas. Pasensya na. Hindi ko alam kung narinig nyo. Ayan. So, tingnan natin yung mga additional na mensahe sa inyo, mga kapiksi, no? Shuffle natin itong cards. Habang sinashuffle ko ito, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixitaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sabay-sabay tayo magpayaman. Ngayon 2024, mga kapiksi, mag-avail na kayo ng course, guys, kasi sobrang ganda talaga niyan. And good news, mga kapiksi, dahil ngayong March until March 31, magbibigay ako ng wine free pampaswerte subliminal, guys, sa lahat na mag-avail ng course. Kaya mag-avail na kayo, guys, sobrang ganda niyan. And meron din tayong email coaching, manifest your desires using the law of attraction. If meron kayo, guys, na mga specific na gusto nyong i-manifest, pwedeng love and relationship, pwedeng money or career, mga kapiksi, pwede kayo magpabook ng email coaching session with me. Mag-send lang kayo, guys, ng email sa pinoypixitaro@gmail.com. So, ito, guys, yung additional message sa inyo, communication is key, no? So, sa lahat ng klase ng relasyon, mga kapiksi, para magkaroon kayo ng suabe and smooth na relationship, whether sa bahay yan, sa relasyon nyo sa partner nyo, pamilya nyo, mga kaibigan nyo, sa trabaho, sa negosyo, kahit saan, mga kapiksi, communication talaga yung susi para sa maayos na relasyon. Especially doon sa mga kapiksi natin na nagkakaroon ng problema sa mga in-laws nila or dun sa mga love life nyo, guys. Yun kasi yung nakita natin, no? Make sure na lang, mga kapiksi, na mag-usap
mag-attempt kayo na makipag-usap ng maayos. Syempre, pag makipag-usap kayo yung maayos, guys, wag yung paaway, no? Kasi wala kayong mariresolve na issue kung nakikipag-away kayo. Okay? So, make sure makipag-usap ng maayos, mga kapigsi. Attune to the moon, guys. Write a list of all the people you love most and see if you're prioritizing them. So, sa contacts nyo, guys, diba? Lahat kayo may mga cellphone, may mga contacts kayo. So, isa-isahin nyo yun, guys. Tapos, tingnan nyo kung sino dun yung mga pinaprioritize nyo. And, tingnan nyo rin kung sino yung mga kadelete-delete na. Yung mga kadelete-delete na, guys, huwag kayong matakot mag-cut off ng mga tao sa buhay niyo, especially kung mga toxic naman at negative, no? Stay away from them kasi wala man silang mabuting idudulot sa inyo. Pero you keep yung mga people na talagang tinitreasure nyo, di ba? Mga importante, mahalaga, especially family. Yun talaga yung dapat na niyayakap natin and ini-embrace natin for keeps, mga kapigsi. Alright? Additional meanings for this card: time to tell someone how you feel. Especially, again, guys, babalik na naman ako dun sa relationship kasi nakita nga natin na yung iba sa inyo nagkakaroon ng issue sa relasyon. So, kung ano talaga yung nasa damdamin nyo, nasa sa loob nyo, sabihin nyo, mga kapisik. Kasi hindi naman manghuhula yung mga yan. Hindi naman mind readers yung mga yan. Guys, no, paano masusolusyonan yung mga problema nyo kung hindi nyo sinasabi? So, make sure na pinaparating nyo sa kanila, guys. Alright? Don't be all in your head and not in your heart. So, ibig sabihin nito, guys, no, wag kayo masyadong logical. Sometimes gamitan nyo rin ng emosyon, pero wag din masyadong emotional. Sometimes gamitan din ng isip. Pinakamaganda kung balanse palagi, guys, no? Yung pag-iisip at saka yung puso. Dapat palaging balanse yan, mga kapigsi. Someone is flirting with you. Ayan naman. Syempre, kung mga single and available kayo, okay lang yan. Pero kung kayo ay mga taken na, mga in a relationship na, manahimik kayo, mga kapigsi, okay? Okay lang yung flirt-flirt sa mga single, guys. And then, read more books, mga kapigsi, no? Kung meron kayong pagkakataon, di ba? Kung mahilig kayo magbasa-basa, why not? Marami tayong matututunan sa pagbabasa. Mga kapigsi, ako, marami akong libro nakatago doon. Actually, basta kakalinis ko lang ng aking shelf. So, nakita ko yung mga books, yung mga libro ko. So, yung iba doon, i-read ko. Tapos, meron pa akong mga gustong bilhin, i-check out ng mga libro. So, mahilig ako magbasa, mga kapigsi. Mahilig din ako sa mga audiobooks, guys, no? Mahilig ako makinig, mahilig ako magbasa. So, yeah. Comment down below, Virgo, no? If naka-resonate kayo, guys, and sobrang ganda ng reading nyo, especially pagdating sa kaperahan, yung mga pinapamind-mind ko sa inyo, guys, i-mind-mind nyo na. And yung mga problema naman sa relasyon, pag-usapan, no? Para talagang maging maayos. Yeah, so ito yung ating mga pampaswerte subliminal, guys. Pakinggan nyo para talagang maging maswerte kayo. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys, and click here to join our membership program. Thank you for liking, sharing, and subscribing, and see you again next time. I love you all, guys. Have a nice day. Bye-bye.